So bakit kaya inaasar ni PRRD ang kung sino man? At sino ba yung inaasar niya? Ang presidente ba ngayon dun sa Polvorone? At ano ang epekto nun kung totoo? Meron kaya tayong makikitang mga signs kung bakit, ano ba yun, talaga bang nagpupulburon ang presidente natin? Kasi 'di ba trending 'yan nung December at nag-aalala nga po ang marami, yung iba excited, na sana ipalabas na yung video ng Polvorone. Kasi may mga signs na 'di ba may mga manifestations. And sabi nga po ng iba, nakikita daw 'yan sa mukha. Meron daw ano 'to, bruxism, right? Parang naglalak yung panga mo, tumatabingi, nagga-grind yung ngipin mo, gano'n. Problema yan ng mga minsan mga bata, 'di ba? Pero kapag may bisyo ka, 'pag matanda ka talaga magkakaroon ka ng bruxism. And may mga grinding kang ginagawa, ngiwi ka ng ngiwi, gano'n-gano'n ang ganap nung polvorone, ang sabi. Ngayon, bukod sa gano'ng physical manifestations ng polvorone, puwede kayang maging dahilan din yan ng pagiging lutang ng tao? Tama ba? Sandali ha. May nakita akong post dito mga ate at kuya. At ito nga po ay binura po yata ito. Nung mga nakaraan to 'di ba? Dali ha. So, bakit bumati ang ating presidente? Siya ba ay lutang? Ano ang mga pruweba kung bakit may proof ba tayo, may mga video ba tayo? Kung wala man tayong video ng Polvorone, may mga videos ba tayo to prove na lutang ang ating pangulo ngayon? Kasi itong statement niya mga ate at kuya ng pagbati sa new president-elect ng Taiwan, siya lang ang kaisa-isang gumawa nito sa buong mundo if not together with Biden. Binati ba ni Biden? Or may iba pang bumati from Anemika sa pagkapanalo ng president-elect ng Taiwan. And siguro, sino may utos nito? Post ba talaga to ni PBBM? Ayan, on behalf of the Filipino people, nakapost ito sa page ni PBBM. Puntahan natin kasi sabi binura na raw eh. Pero ito ang post niya, on behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity. Oh, di ba English, bonggang-bongga match. Oh. So, na-offend dito ang China. Nagalit ang China dito. Ito, balita to ng mainstream. Pero burado na po yata ito. Puntahan natin yung page ni PBBM ha. Type ko din. Yan. Binura na eh. Wala na raw tong post na to. Bakit nila binura? Napahiya yata. Nandito tayo sa official page ng Presidente ng Pilipinas with 7.4 million followers. My God, kailangan ba nila akong gurgurin mga ate at kuya? Lit-lit ng aking, Pokemon. Lit-lit ng aking Facebook page, hindi man lang maka-1,000 ng likes. Samantalang itong followers, oh Diyos ko po, ginoo ko, 7 million. Kailan ko mararanasan yan? Baka senior citizen na ako, hindi ko pa na-achieve ang 100,000 followers. Hanapin natin, baka hindi pa binura eh, pero ang sabi binura raw po. Siguro'y napahiya or sino baga talaga ang nag-post nun. Kasi ang palusot, and maybe totoo naman, ay hindi daw si PBBM yung nag-post na yon. Bakit kasi ayaw mag-record ng video kung gustong bumati? Tama? Bakit quote card lang ng quote card? Post lang sa kanyang Facebook page. May mga pa-reels pa, masipag. Oh, yan, may mga ganap-ganap pa utot-utot. Nga pala, nakiramay na ba ang ating presidente sa mga namatay sa landslide sa Davao? Grabe ang baha doon mga ate at kuya. Diyos ko po, ginoo ko, nakakaawa ang mga kababayan natin. So, ayan. May pa-congratulations. Ito yung Bolkiah. So, nauna itong lakad. Bolkiah ba to? Sa Brunei ito eh. Anak ni Bolkiah, Prince Abdul Mateen and Yang Mulya Dayang Kuning-Kuning. Sorry. Gwapo raw yan eh. Yung prinsipe ng Brunei. Nauna yan. Tapos, wala na, binura na nga. Wala na yung kanyang post patungkol sa pagbati sa nanalong presidente ng Taiwan. Bakit binura? Maganda naman ang intention yata ng pagbati ay na-offend ang China. Akala ko ba matapang?
Kala ko ba tiger? I am the tiger. Rising up. Sabi ng kanta, no? Ginoo ko. Binura nga mga ate at kuya. Ngayon, pinaliwanag po ni Spokes Harry Roque na baka hindi si PBBM ang nag-post nun sa kanyang Facebook page. Let's listen to Spokes Harry Roque. Alam niyo naman, objective lang naman siya sa kanyang vlog, no? Ayaw niyang bumatikos ng bonggang-bongga, pero yeah, open naman yata siya sa kung ano mang criticisms kung dapat may i-criticize. But let's listen kasi parang may point ang paliwanag ni Spokes Harry Roque na baka nga hindi si PBBM yung bumati. Kasi ano yun nakakainsulto. Ang parang kinikilala kasi ni PBBM, ito lang po yung pananaw ko, parang kinikilala niya na bansa ang Taiwan. Kaya binati niya. Kumbaga may bagong presidente congratulate ko nga kapwa ako presidente kinikilala niyang independent na bansa or sovereign nation ang Taiwan. Hindi po, ang Taiwan ay sakop ng China. Alam ng buong mundo yan. At dahil sakop ng China, para lang siyang probinsya. Although may president. Di ba? So, ang presidente, kung tutuusin, ng Taiwan ay si Xi Jinping. Sakop yun ng China Right? Yun ang kinikilalang head of state or something ng, 'di ba, according to one China policy. But let's listen to Spokes Harry Roque. Sino kaya ang may kagagawan ng post na yun ng Pangulo na may congratulate pang bida-bida, ang ending siya lang mag-isa. Walang iba pang presidenteng bumati sa Taiwan. Presidente ng anong kalutangan iyan? Bakit lutang baga ang presidente natin? Okay, let's listen. Obviously po, kaya kaisa-isahan si PBBM kasi nga po, lahat ng daigdig halos, maliban po sa mga ganyan, mga 10 bansa sa daigdig na mga maliliit na bansa dyan po sa Pacific at saka sa Caribbean, ay sinusuportahan ang One China policy. Ang Taiwan, kabahagi ng China. Amerika po ang autor niyan nung panahon ni President Nixon at ni Secretary Kissinger. At si Presidente Marcos naman po ay sumunod din sa ginawang One China policy ng Amerika at isa rin po tayo sa pinakauna na nagkaroon ng diplomatic relation sa People's Republic of China. So hindi po bumati mga leaders sa daigdig kasi nga po hindi natin kinikilala na independenteng bansa ang Taiwan. Ang tanong, totoo kaya na si PBBM, anak ni Presidente Marcos Sr. na nagsimula ng relasyon sa People's Republic of China na kumilala sa One China policy, ay kinikilala ang Taiwan bilang isang independenteng bansa dahilan kung bakit binati niya ang presidente ng Taiwan na naging dahilan para lalo pang mapiko ng China sa atin. Ito namang aking kaibigan si Gibo, pinatulan naman. Dapat pag merong ganong mga pikon, tahimik na lang, hindi napapatulan. Kasi sa totoo lang, katotohanan naman yun na kaisa-isang leader sa buong daigdig ang bumati si PBBM. So tingin ko ba, totoo ba na binati ni PBBM si bagong presidente ng Taiwan? Sa tingin ko po, hindi. Huwag niyo po akong misunderstand. Yung outgoing president ng Taiwan, kaklasiko po sa Master of Laws sa London School of Economics. Kaklasiko, kukunti lang kami sa klase, wala pa kaming 30. No? So pag meron pong anti-dumping or countervailing yung po doon sa pagiging independent ng pagnanais na maging independente ng Taiwan, anong klaseng armed conflict yan? International or non-international? Pati pong ICRC, kapag nagputukan po dyan, ang classification non-international kasi nga po kabahagi ng Taiwan, ang Taiwan ng China. So naniniwala ba ako binati ni PBBM? Hindi. Tingin ko po, social media worker lang ng PCO ang bumati. Alam niyo po, wag naman nating isipin na lahat ng nakikita ninyo sa social media page na lalo-lalo na ng presidente ay galing talaga kay presidente. Ano naging karanasan ko nung ako'y spokes? Sa totoo lang po, dadalawa lang yung tao ko na nag-in charge ng social media sa presidential spokes office. No? At yun po talagang sinusubaybayan ng lahat. Kasi yun talaga ang binibigkas ko sa aking mga press briefing. So yung dalawang gumagawa ng mga social media cards ko nung nasa Malacanang ako, ang kanilang mandato, ang social media cards, depende at base sa mga sinabi ko sa press briefing. Hindi sila po pwedeng gumawa ng social media card na sa bagay na hindi nanggaling sa aking bibig.
Kasi nga as presidential spokesperson, yung bibig ko, bibig ni Duterte. Kaya nga ang daming napipikon sa akin, sabi nila, nagbago daw ako ng mga posisyon. Hindi po. Hindi po nagbabagong position ko sa death penalties, sa yung reducing age of criminal liability, na binoto ko po lahat yan, no, nung ako'y kongresista. Kaya lang po, dahil spokesperson ako, syempre, hindi po pwede na yung aking mga pananaw, ang aking bibigkasin sa ating mga press briefing. Yung mga paniniwala lamang ng presidente. Dahil wala naman akong personalidad bilang Harry Roque nung ako'y presidential spokesperson. Ako po ang presidential laway ng mga panahon na yun. So dapat, mga paniniwala lang ni Presidente Duterte ang sinasabi ko. So mantakin nyo, dadalawa lang po silang gumagawa ng social media cards. Yung isa po dyan, si Chick Boy na nakapangasawa ng isang galing sa Paris. Sabihin ko ba pangalan mo? Sige nga, mag-text ka kung sasabihin ko pangalan mo. Chick Boy na Chick Boy po yun. Anyway, at yun nga po ang rule. Kinakailangan yung gagawing media card base sa sinasabi ko, at alam nyo ba ho, meron pa akong mga 2 tao rin na gumagawa ng transcript ng mga sinasabi ko ng siguradong hindi nagkakamali. Kaya yung ilang mga pagkakataon na nagreklamo ko sa mga media outfit na mali ang sinasabing report base sa aking press briefing, na andoon yung tape mismo, video mismo ng aking press briefing, at saka yung written transcript. Okay. So, spokesperson ni PRRD, si Spokes Harry Roque. Yeah, right. Kaya nga Spokes Harry Roque, dati former spokesperson. Ang problema po ngayon ng bagong presidente, wala siyang spokes. Pero ito si Spokes Harry, kung ano ang sasabihin ni PRRD, ay siya rin lang ang sasabihin niya. Kaya nagre-request daw siya ng 24/7 na contact kay PRRD. Dapat kasama niya o nakakausap niya lagi ang dating Pangulo. Ganyan dapat ang trabaho ng spokesperson. Ngayon po, si PBBM walang spokesperson. And take note ha, kung ano sasabihin niya, meron pa siyang taga-transcript, meron pang taga-gawa nung yung ano nga, yung pagbati na, yung katulad yung, saan na ba yun? Yun na nga. Yung kanina, yung code card na nilagay na ginamit ng Balita PH. Asan na yun? Anyway, yung pinakita ko kanina. Yung pagbati niya sa Taiwan, yun yung code card, yung ginagamit na pictures na ina-upload sa Facebook. Oh. So malamang sa alamang, ang gumawa nun mga ate at kuya ay si Amoy Kulob. Yung sekretary ni Hello Kitty. Na kahit maganda ang bihes, mukhang mabantot pa rin. Kahit na apakakapal ng makeup, balhakan pa rin pag pinawisan, nagmamantika pa rin. Yun. Or maybe kung hindi siya ang gumawa nun, malamang yung undersecretary niya, yes, sina Bukang Kang. At si Viva Hot Babes Martin. Yan. Malamang sila yung gumawa nun. Kasi nga, gusto nila na magbida-bida rin. Kunwari, tsaka siguro yun yung utos sa kanila, no? Na para kunwari, present si Hello Kitty, gumawa kayo ng statement, kuning-kuning. Oh, para hindi hinahanap ng tao, baka baka nagbebe powder pa. Ay nakakaantok minsan ang bebe powder, di ba? Nakakaantok yun, di ba? Ang mga pulbuas. Oo, yung scent niya, nakakaantok talaga yan. Talaga para kang hiniheli ka. Para kang bebe. So, para hindi maisip ng mga tao na walang ginagawa or, di ba, petik si Hello Kitty, gumawa sila ng code cards. Kunwari, nababalita naman natin. Yan ang mahirap. Walang spokesperson at kung gustong bumati, hindi nagre-record ng video. Kaya nanghuhula ang mga empleyado. Ang galing. Kasi malamang tama si Spokes Harry Roque na hindi si Hello Kitty ang may gawa nun. Dahil kung siya may gawa nun, lutang talaga siya. Nag-iisang pangulong bumati sa Taiwan na para bang, hello tropa, pareho na tayong presidente. Ay hindi naman pala bansa pa ang Taiwan, kundi probinsya lang ng China. Hindi pa siya sovereign nation. Gusto nga lang humiwalay sa China ng Taiwan kasi mayaman sila. 'Di ba? Hindi lang yan makakahiwalay. Katulad rin ng Hong Kong. Hindi rin nagawang maangkin ng British Empire ang Hong Kong. Eventually, sinoli rin nila ang Hong Kong sa China. China pa rin ang nag-take over, di ba?
O pag-aari pa rin ng China ang Hong Kong, siyempre. O, alangan naman maging pag-aari yan ng UK or British Empire. O, ngayon, may mga iba pa kayang patunay kung hindi man si PBBM yung lutang na bumati at wala sa wisyo. So, bumati ako, o, di ba? Trabaho ko yan eh. Kung hindi siya bumati, may iba pa kayang video na siya yung lutang? Well, abangan nyo, i-upload ko sa mga susunod nating live. Pero pwede rin naman ngayon na ipakita ko na sa inyo. Gusto nyo ba? Sa susunod na lang na live. O, wag kalimutang mag-like and subscribe ha. Pindutin yung bell icon para every time na nag-upload ako ng video ay ino-notify kayo ng YouTube.